Ito, may papakita ako sa inyo. Hindi ko kasi nila naiintindihan yung mga ganitong galawan. Itong mga ganitong galawan, alam nyo, sa totoo lang, marami ho ang nangyayaring ganito na hindi napapabalita. Ang hirap sa inyo kasi akala nila talaga madidiin si Duterte na by saying names. O ito yung mga involved. O ito yung mga pinatay ko. O ito yung mga pumatay doon sa mga yan. Ako pumili niyan. Uy, mga tutoy. Hindi pa ho kayo sinisilang. Ang dami na hong napakulong at pinatay ni Pangulong Duterte. So, itigil niyo po yung mga ganyan ninyong kahinaan ng jutak, ha? Please lang. Kawawa kayo eh. Nagbumukha lang kayong sa taong bayan. Walang alam. Hindi ho, totoo. Alam nyo kasi sinasabi ko nga sa inyo. Ito, may papakita ako sa inyo, ha. Hindi ko kasi nila naiintindihan yung mga ganitong galawan. Itong mga ganitong galawan, alam nyo, sa totoo lang, marami ho ang nangyayaring ganito na hindi napapabalita. Totoo, ito papapanood ko sa inyo. Maraming nangyayaring ganito na hindi nababalita. Kasi nga, hindi nabibigyan ng panahon, lalo na pag malayo o walang police reporter doon. Pero marami pong ganitong instance na mga kapulisan natin nadadali. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, wag. Yan ang paulit-ulit niya. Alam niya kasi yan eh. Sa Davao, alam niya yan. Yan ang madalas nangyayari noon. Kaya nga sabi niya, unahan ninyo. Wag. Bago pa yan, anuhin nyo na kagad. Ito, paano? Patayan 2 pulis matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakainkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa enkwentro ang buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang 2 drug suspect na sina alias Ting at alias Kasi. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamaang pala 1 kilo, 6.8 million. 6.8 pa lang yan. Paano pa yung ibang mas malalaki dyan? Tanong, don't tell me EJK yung ganito. Napatay ang 2 operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Patay yung 2 na operatiba. Kinilala sila Police Corporal Kirk Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulya. Kita ninyo? Sino ho yung mga nadadali? Yung mga nasa baba. Yan yung sinasabi ho natin mga kababayan. Ako po'y nakikiramay sa mga kapulisan na pamilya nitong kapulisan na ito. Di ba ho? Akala ko ba, ito nga yung sinasabi ko, akala ko ba gusto ninyo ng bloodless war on drugs? Is this what you call bloodless? Hindi, di ba? May napatay po. Bakit to? Kasi hindi isang pantasiya ang isang bloodless war on drugs. Ito, 6.8 million lang. Hindi ko nilalang lang yun pero pagdating sa droga, 1 kilo pa lang yun. Lumaban. Paano pa kaya yung iba na mas matindi ang bit-bit? Sa tingin nyo, bibigay lang nila kagad yun? Lalaban at lalaban yun. Dahil dito, siguro, hindi ko naman sinasabing gano'n na nangyari na ang mindset ito mga pulis na ito, wag natin patayin, baka tayo pa madali. Pero kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, binibigyan niya ng lakas ng loob yung mga kapulisan noon, nung panahon niya. Huwag kayong padadali. Unahan nyo na. Maging defensive kayo. Hindi susuko yan. Lalaban at lalaban yan. Ito na nga nangyayari, Diba? Natamaan sila ng bala sa ulo. Sugatan din sa enkwentro ang 2 pang pulis. 2 pang pulis, sugatan din. Ano to? Ito ba yung bloodless? War on drugs ninyo, mga animal kayo? Kasi nga po, hindi nyo nakikita yung reality na ganito talaga ang nangyayari sa ground. Papagaling pa sila sa ospital. Ayon sa PNP DEG, namaril ang mga suspect na makatunog ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa droga. Hindi nanlaban yan. Ambus yan, ambus. Wala, ganyan na sila, hindi nanlaban yan.
Ambush yan. So, nagbarilan yung mga pulis kaya namatay yung dalawa. Ito kasi yung realidad eh. Sa totoo lang po. Hindi ko na papakita ang buong istorya. Pero, ito bago lang po yan ha. Ito lang, bago lang po yan. Ito ay bagong news lang. Yan po ang realidad sa ground na walang alam etong mga congressman na ito paano nasa sarili nilang mga mansyon. Kumukuyakoy, may binabanatang mga sugar baby. 'Di ba? Oh, yung iba pa nga humihit-hit. Oh, wala kasi kayong alam. Yun ang totoo. Wala akong pinapatukuyan dito ha, kung yung mga nasa Quadcom. Ito ay pangkalahatan ha, na mga congressman. Marami ho sa inyo dyan, walang alam sa katotohanan na nangyayari sa bayan natin. Lalong-lalo na ho yung sa mga nasa ibang lugar, yung mga liblib, yung mga kulang ang pulis. Sa totoo lang, kulang po kasi talaga ang pulis eh. Kaya nga, lalakas ng loob niya mga animal na yan, lumaban. Ganyan po ang nangyayari. Tapos magtataka kayo, ang daming namatay on war on drugs. Sino ba namatay? Kriminal ba o pulis? Huwag nga kayong tanga. Di ba ho? Yung totoo, ano gusto nyo? Mamatay? Pulis? Hindi kasi nagtataka ko, parang galit na, lagi nilang pinaulit, ang daming namatay nung war on drugs. O ngayon. Kriminal naman yun na mga namatay. Mga lumaban naman yun, sasabihin nyo, hindi, merong mga hindi. Tanga pala kayo, ilan lang yun. Hindi ko naman nilalang yung buhay nila ha. Pero sa dami ng namatay, lihitimong namatay dahil lumaban, ilan lang yung masasabi mong kagagawa ng mga ninja cops? Ilan lang yun? Diba? Wala pa ho siguro sa 5% o sa 2% yun ng pangkalahatang namatay dahil sa war on drugs. Ilan lang ho yun? Again, ang tanong, hindi ba pinarusahan yung mga ninja cops na yun? Pinarusahan no, yung iba nga patay na eh. Hindi kasi alam nyo, marami hong hindi nabalita, marami hong namatay na ninja cops ha, nung panahon ni Duterte. So hindi lamang po mga kriminal ang namatay noon, pati mga ninja cops, pati mga pulis na tiwali namatay din. Yung iba nakulong. Wala namang alam nyo, si Pangulong Duterte sinasabi niya, gawin nyo yung trabaho ninyo. Susuportahan ko kayo. Pero pag kayo ng abuso, aunahan ko na kayo. Yayariin ko na kayo. Yan ang lagi niyang sinasabi. 'Di ba? Anong in-emphasize nitong mga congressman na ito? Ang daming namatay nung war on drugs. O ano ngayon? Gusto nga namin yun eh. Kulang pa nga eh. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, 'di ba, sa Senado, hindi siya nagsisisi. At kung makabalik siya, doblado. Kaya nga nagpalakpakan eh. Doblado pa yung gagawin ko. Uulit-ulitin ko yan. Kulang pa. Tama naman eh. Ang dami pa nga nakakalat sa karsada nyo eh. Hindi kasi nila alam yun. Ang dami pa ngayon na hindi namatay. Oh. Yung iba nga, congressman pa eh. Tama, mali. Diba? Yun ang punto dito. Baka naman kasi, hindi ako nagtatanong lang ha. Kayo mga congressman, kaya nyo iniipit sa Pangulong Duterte kasi namatay yung mga nagbibigay sa inyo. Yung mga financier nyo namatay dahil sa war on drugs. Ako yung nagtatanong lang. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po. Nag-submit po ba ng bank waiver si Digong? Next hearing, sino invited? Ano update ng Quadcom kay former Colonel Garma? Thank you. Yung sa waiver, nakita nyo naman po, paiba-iba po yung sagot tungkol sa waiver. Nung una, mag-execute po ng waiver. Nung meron na po tayong ginawang waiver sa Quad, magpapaalam daw po sa asawa. Pero klaro naman po na yung na-mention po dun sa waiver is yung joint accounts. Not with the wife, but with the VP, no? So, iba-iba po yung sagot eh. Iba sagot dun sa second floor, iba sagot sa hagdanan. Pagdating po dun sa ground floor, iba na naman po yung sagot. So, parang ang hirap po na basahin. Pero wala pa pong ine-execute na waiver.
nagbitaw po siya under oath eh. So inaabangan po ng lahat yun. And sa quad po, inaayos pa para sa next hearing. Mag-uusap-usap muna po siguro yung mga members ng quad para po ilatag ng maayos yung next na hearing. Hindi ko na sabihin, episode. Sorry, na-mention po kasi before ni Kong Ace last week after po ng Quadcom with former President Digong na Thursday daw po yung hearing, that's 21. Pero wala pa po sa calendar. May update on that. Kinonsider po kasi namin na may mga nabagyo na districts. So, lalo dyan po sa South Luzon. So, pagbigyan din po natin ng konti yung mga kasama natin na congressman. Lalo yung mga hard-hit na areas. Baka may changes lang. Pero if wala pa pong changes, then we will stick with the calendar. Rosalicas from UNTV. Clarify ko lang po yung sa reward kasi nabanggit niyo po na nag-ambag-ambag Quadcom tsaka Blue Ribbon. Ba't kasama po yung Quadcom? Kasi halos lahat naman ng members din ng Quadcom, member din naman ng Blue Ribbon yan. Nakikita nyo naman na almost same, no? So, yun nga, dahil kami rin din yung magkakasama doon, so mas maganda kami na rin yung nag-usap-usap para at least malaman na natin yung katotohanan. Kasi napaka-importante na ma-resolve natin at makita natin kung ano yung totoo regarding sa kung ano nangyari sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education para at least hindi na ito maulit at makapagpasa tayo ng batas para ma-safeguard natin yung pang-aabuso nangyari sa confidential fund. Okay, thank you. If there are no more questions, we will give the floor again to our distinguished guests for their short closing remarks. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. At least na andito po kayo upang malaman kung ano yung totoong nangyayari sa trabaho ng Kongreso at sana naging ligtas po ang inyong inyong lugar doon sa nakaraang bagyo. At huwag po kayong mag-alala, ang Kongreso po ay hindi humihinto, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong. Hindi lang naman po yung committee hearing, no, ang iniisip nating trabaho. Binibigyan din natin ng importansya, lalong-lalo na ngayong mga panahon na ito, yung mga nangyayaring sakuna, no, sa ating mga kapaligiran. Kaya nga ulitin ko kanina, 24 truckloads ng relief goods na ang lumabas sa House ngayon. Nagpapasalamat tayo sa office ni Speaker Martin Romualdez, sa ating mga kasamahan sa ating party list, Alona party list, at I think sa Pilreca, no, na nagtulong-tulong at least, no, para makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mamamayan at yung mga financial assistance, no, na ibinibigay ng ating pamahalaan sa tulong siyempre sa pangunguna ng ating presidente Ferdinand Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, no. So hindi tayo nagpapabaya at patuloy na tutulong at magbibigay ng suporta lalong-lalo na sa ating mamamayan. So itong mga hearing na ito ay parte lang ng ating trabaho pero hindi natin napapabayaan yung pagtulong, no, sa ating mga mamamayan. The next performance will start momentarily.